Ang kwentong pag-ibig ni Rentaro ay masasabing mas pasaligwak mong pormahan o galawan. Di lang isa, kundi 100 beses na busted ang binata sa mga kagandahan. Ganun pa man, nang dahil sa pagkakamali ng Diyos ng pag-ibig ay biglang nabaliktad ang kapalaran, at nakatakda ngayong magkaroon ng 100 na duo ang supot na ito. Malamang sa malamang ay kupas na ang unang season sa iyo, kung kaya sa season 2 ay agad na tayong magtungo. Nagsimula ang ikalawang yugto sa mabilisang flashback, tungkol sa binatang na itakda magkaroon ng 100 girlfriend. Minatamis doon, minatamis dyan, minatamis dito, hanggang sa 6 na ang jowa ni Romantiko. Makikitang tinipon ni Hakari ang lahat, at sinabi na ang mga relasyon ngayon ay madalas nang magtapos sa loob ng 3 buwan. Kaya, dahil 1 taon na mula nang makipag-date sila kay Rentaro sa season 1 ay naharap sa malaking problema. Nagsimulang mag-alala ang mga halimuyak, binanggit ni Hahari na 2 episode lang siyang nakasama ng binata. Iniisip naman ni Karani na baka magsawa si Rentaro sa kanya at ganun din ang iba pa. Para maayos ito, nagpresente si Hakari ng plano, kung saan umeksena si Kasori dala ang magic fluid. Ganun pa man, habang hinahalo ang formula ay biglang nagkaroon ng malaking pagsabog. Nang marinig ito, napag-godspeed si Rentaro dulot ng alala. Sumigaw ito na 5 minuto pa lang sa episode 1 ay nagpasaway na kaagad ang mga ito. Isang sikat na twist ang sumunod at nagpalit ng kaluluwa ang katawan ng mga chicks. Nag-alala si Rentaro habang ipinaliwanag ng mga kasintahan kung ano ang nangyari. Inamin ng mga ito na sinubukan gumawa ng gamot para mas mahalin ni Rentaro kaso nagkamali. Mula dito, napagpasyahan ng binata na alamin kung sino ang sanib sa katawan ng bawat isa. Nagising si Hakari sa katawan ni Nano, na walang ideya kung paano iyon kontrolin. Biglang napakapit na lang ito sa binata, nabistado namang si Hakari ang sanib sa katawan. Samantala si Kasori na nasa katawan ni Hakari ay puno ng enerhiya. Nagsimula itong tumalon-talon nang biglang makaramdam na kailangan mag-CR. Iniisip nitong nasa sariling katawan pa rin at nakasuot ng diaper, kaya nang mapapabawas na sana ay dinala ni Hakari sa banyo. Dito na napag-alaman ng binata na si Kasori ang sanib ni Hakari, sunod hinanap kung sino ang sumanib kay Kasori. Nakita nito yung gamulong-gulong kaya bistadong si Hahari ang sanib nito. Samantala, si Karani na nasa katawan ni Hahari ay masyadong nag-enjoy sa pagputok ng malalaking lobo. Kinundi na nito ang pagtitig ng binata kaya naman agad itong nabisto. Sa katawan nito ay gulat ang binata sa katahimikang taglay, kaya legit na si Shizuka yun. Ang nasa katawan naman nito ay isang tila robot kung umasta na si Nano pala. Ngayong kilala na ang lahat, napaisip si Rentaro kung paano ibabalik ang mga ito pagkat sobrang kulit. Dito na binuhay ni Hahari ang legendary Prince Kiss na solusyon umano sa problema. Agad nitong nilunod ang binata sa kanyang hita sabay haplos, sinabing ang mababait na bata ay deserve ng gantimpala. Mabilis nitong hinalikan ang binata at sa pagkaalis ng kaluluwa ay nagulat ang madla. Sunod lumapit si Nano at nag-request na ibaba ng binata ang mukha, upang pasundan ng isang halik na nag-alis sa kaluluwa nito. Si Kasori naman ang lumapit at di maiwasang enjoy ng pagpatalbog sa sexing katawan. Sobrang pinsala na ito kaya pinigil ng binata, saka nakatanggap ng pagkatamis na halik. Sunod lumapit si Shizuka at nagtanong kung pwede na, kung saan napinsala na nga ang binata. Magkaganon pa man, ipon-ipon lakas lang saka muling humulik sabay lumiko kung sino ang kasunod. Kinikilig na inis si Karani at tapusin na umano nito, kung kaya dahil cute ay nagkulitan muna. Pachusi pa ito at akmang umalis ngunit dahil masipag si Romantiko ay minatamis na nga. Agad sumunod si Hakari at nangyakap kung saan nag-enjoy muna sa umano romantikong sandali. Matapos sabihin ang I love you ay ayon at nauwi rin sa halik. Kasunod nito ay bumalik ang mga romansa sa mga katawan, at sa pagtatapos ng palet katawan arc ay hingal malala si Romantiko. Matapos ito nagtanong si Hakari sa masasabi ng binata sa arc na ito, sumagot na goods raw at sulit ang tamis. Natuwa ang dalaga at doon sinabi ni Rentaro na mahal ang mga ito sa kung anuman sila. Dahil dito ay 9 love lalo ang mga kasintahan, nagresulta sa 1 milyong halik.
Sa isang dako ay may bagong chicks ang naglalakad, habang nagpunta sa kantin ng ating mga bida. Napunta sa itlog ang mata ng binata at nang aabuti na iyon ay nakasabay ang chicks kanina. Dito na nagtama ang paningin ng mga ito at heto na naman ang soulmate expansion. Napagtanto ng binata na mid-schooler pa lamang ito, na sinabi namang walang rules na nagbabawal sa mid-schooler upang bumili sa high school canteen. Nagbigay daan si Romantiko ngunit nang bibili na ang kagandahan ay walang pera sa bulsa. Nahihiya itong umalis at sa ilang sandali lamang ay makikitang gutom malala sa isang bench. Dito na lumitaw si Rentaro at agad inalok ang kalahati ng itlog. Nainis lamang ang dalagita ngunit sabi ng binata na mas masarap kumain pag may kasalo. Tumanggi ang dalagita sa una subalit nang marinig ang iyak ng tiyan ay tinanggap na rin. Nagpasalamat muna ito bago kumagat sa kapinakita ang namnam pagkat sarap na sarap sa kinakain. Inamin nito na nakita lang ito sa patalastas at interesado kung masarap nga. Humingi ito ng paumanhin sa pagiging gangster at gutom lang umano, na syempre pinagbigyan ni Romantiko. Habang kumakain pinagtapat nito na matindi ang pagkatakam sa mga pagkain, na sa puntong makadinig lang ay nais ng tikman iyon. Ito ang rason kung bakit naka-hood at naka-headphones, para maiwasan ang takam. Ayon dito na tinanggal lamang ang mga iyon upang magbigay respeto sa pagkain at ma-enjoy ito. Nagpasalamat ito sa kinain at umalis, kung saan agad tinanong ni Rentaro sa pangalan. Ganun pa man ay nangakusa ito ng malandi ang binata, kahit pa ang totoo ay siya iyon na mukhang kamatis. Kinabukasan sa tanghalian, galit na naglalakad ang dalagita habang naririnig ang mga kaklase na nagkikwento tungkol sa isang sandwich. Di na naman nito napigil ang sarili kaya bibili sana kaso naubusan ng supply. Muling lumitaw ang binata at nagtanong sa gusto nitong tikman, sumagot ng tanong na kung bakit nasa mid-school canteen ito. Depensa ng binata na walang batas na nagbabawal sa kanya, at naparoon para sa parehong sandwich na naubos na. Nakita nito ang kawangis ng sandwich kaya nagmungkahi na gawin yung substitute. Ganun pa man ay gusto ng dalagita na bumili na lang sa labas, kaya pinigil ng binata dahil bawal iyon sa batas mid-school. Nag-alok itong siya na ang bibili, ngunit nainis ang dalagita at sinabing wag itong pakyalamero. Maya-maya ay nakita itong lumabas sa isang tindahan ngunit walang nabili pagkat ubos na din. Nagsabay ang gutom at galit, nagumpisa itong sisihin ang sarili sa pagiging irritable na dahilan kung bakit mag-isa. Naalala nito kung paano tinaboy ang binata sa kabila ng kabaitan, na nagpakumbinsi sa sarili na isa lang siyang malungkuting dalagita. Sa pagdating sa gate, dito na ito muling inabutan ng binata at pinapasunod ito. Nang makita ang sandwich na kinatatakaman ay nagulat, sabay nagkunwaring ayaw kumain. Ganun pa man, nang ihain na iyon ng binata ay hindi napigilan kumagat at halatang nasarapan. Tinanong nito si Rentaro kung saan iyon nabili, nagtapat na pinayagan gumamit ng kusina at nakipaglaban upang maluto iyon. Doon na nito nakita ang pinsala ng binata at matapos mag-guilty ay nagtanong kung bakit mabait pa rin ito. Hindi nito alam ang kanyang pangalan at wala ring magandang katangian. Dito na nag-take over si Romantiko, sinabing ang pag-enjoy at pagrespeto nito sa pagkain ay sadyang kahanga-hanga. Aktong sundir pa ang isa, kung kaya bamanat si Romantiko na kapag ikaw ay kasalo, ang pagkain ay sumasarap lalo, ang natatangi mong kalidad ay nagbibigay ligaya sa madla. Sumagot si Romansa na maging ikaw ay ganun din binata, kung kaya maaari bang saluhan mo ako lagi bilang aking kasintahan. Nagagalak na tinanggap ng Mr. Romantiko ang alok sunod nagpakilala ang binibini bilang si Kurumi. Kasunod nito ay muling nagsungit ang dalagita sa pagkagutom, hanggang ipakilala na ni Rentaro ang ikapitong kasintahan sa pamilya. Niliwanag ng binata na si Kurumi ay irritable pag gutom, at madalas malamig ang orahan. Saktong paliwanag iyon pagkat sinabi ni Kurumi na sa binata lang siya may paki-period. Nag-aalala na ang mga kagandahan ngunit naging kalmado si Nano, sinabing ang pagtatalo ay hindi makatutulong sa sitwasyon. Feeling ng lima na tinatraidor sila, pero nang sabihin ni Nano na nakikipagchika dahil sa legit mahal ang bawat isa ay nagresulta sa family hug.
Kasunod nito, pinakita ni Rentaro ang tungkol sa isang food festival na malaki ang premyo at nagmungkahi na sumali sila. Sa kabila nito, napagdesisyonan ni Kurumi na magsulo sa paniniwalang magiging pabigat lamang ang iba. Nilinaw ni Hahari na kailangan ng guardian ng mga mid-schooler na kalahok, kaya dahil hindi libre ang mga magulang ay nag-alok si Kurumi na ito ang pumalit. Agad pumayag si Hahari at sa huli ay maglalaro pa rin bilang Team Rentaro. Fast forward, nagsimula na ang food festival at nagtipon ng lahat para sa kompetisyon. Simple lang ang mechanics, bawat kalahok ay may 10 miyembro at may 5 rounds. Maaaring magpalit ng mga manlalaro anumang oras at ang team na may pinakamataas na puntos sa dulo ang mananalo. Pinaliwanag iyon ni MC sa paraang handang magserbisyo, kaya sabi ni Karani na anime ito hindi eleksyon. Goal ng binata na palakasin ang chemistry ng team lalo na at may bagong recruit na si Kurumi. Nagsimula ang unang round at ang hamon ay kumain ng kanin. Walang puntos ang side dish at layunin lamang na kumain ng kanin hanggat kaya ng kalahok. Hinikayat ni Kasori ang lahat na kumain, subalit nag-aalala si Hakari na mabusog agad sa first round pa lang. Kumpiyansa si Kurumi na kaya manalo mag-isa kung kaya nagalit ang madla. At sa isip ni Karani ay basura lang sila kay Kurumi. Agad na magitan ng binata at umaasang makukuha ang chemistry bago ang finals. Gusto nitong magsimula sa basics at sa unang tapatan ay sila ni Kurumi ang sumalang. Ganun pa man, maling dish ang gustong tirahin ng dalagita kaya hinainan ito ng binata. Sa wakas ay bumilis ang pagkain ng dalaga, samantala napakomment ang extra na kung tanga ba raw ito at 0 points ang kinain. Ikinagalit iyon ni Romantiko at nagbantang kukulamin kung sino iyon, habang nilandi ito ni Hakari na pumipigil sa kanya. Umeksena si Karani at tinanong ang binata sa plano nito, sumagot na magtiwala lamang. Iyon pala ay ang ipakita ang maganang mukha ni Kurumi, na tila gayuma na umakit sa madla upang ang 0 points ang tirahin. Gulat si Karani sa plot magic, at sa pagpapatuloy ng round ay sunod-sunod ang mangkok ng kanin na nauubos ng dalawa. Di alam ni Karani kung naging joyboy na si Rentaro, sinabi ni Nano na dapat nasusuka na ito, habang nagpayo si Hakari na wag nitong galingan masyado. Pinaliwanag ng binata na palitan ng mga kagandahan sa pagdala ng kanin, ngunit kahit pa kanin lahat iyon ay iba-iba umano ang lasa. Napinsala nito ng husto ang mga romansa sunod binilisan pa lalo ng dalawa ang pagkain. Sa isip ng extra ay halimaw ang mga ito hanggang sa matapos na nga ang unang round. Ikatlo ang ating team sa talaan, at kahit qualified next round ay naisip ni Rentaro na niluto sila. Sa kabila nito, pinuri ni Hahari si Kurumi sa galing nitong kumain ng ulam. Pangalawa ang Team Gorilla at ang solo flight na si Chanko ang number 1. Gulat ang madla sa tindi nitong lumamon, at sabi pa ng mga ito na nabago ang anime karakter kumpara sa manga. Muling nagserbisyo si Miss MC habang pinapaliwanag ang hamon sa next round, at iyon ay ang uminom ng bubble tea. Nagtanong ang binata kung sino ang sasali, sunod nakatanggap ng haplos, with matching lunod view dahil sa effort. Samantala sinabi ni Kurumi na sasali sa bawat round, at kahit pa sinabihan ng binata na magtulungan sila ay nanatiling matigas ang puso. Napagpasyahan ni Shizuka na makipagduo sa masungit, hanggang sa nagsimulan na nga ang second round. Sa una ay okay pa sila ngunit matapos ang 10 minuto, naging malinaw na ang round na ito ay susubukan ng tatag ng panga. Sobrang chewy ng sago kaya itong si Sungit ay naisip na matindi ang hamon. Nang tingnan nila si Shizuka ay basic lang dito kaya maging si Karani ay nagtaka sa sobrang galing nito. Ayon sa binata na ito ang pinakamaliit ang bibig habang natanto ng iba na napakabilis nitong ngumuya. Dito na naalala ni Karani na mala squirrel kung kumain ng cutie, kaya perpektong isabak para sa hamon. Nagtapos bilang pangalawa ang Team Rentaro, at sa sunod na round ay 10 piraso ng sushi naman ang dapat kainin. Sa hamon na ito ay si Nano ang naging duo, at dahil nag-enjoy masyado si Kurumi ay binalaan ng binata na maikli ang oras. Nahirapan itong bilasan ngunit iba si Nano na nilalagok lang ang bawat subo. Masyado nitong ginalingan kaya habang ligwak ang Team Gorilla at si Kurumi, ay on the way na ito sa huling piraso kasabay ni Chanko. Sa kasamaang palad si Chanko ang nauna pagkat nasusuka na ang dalaga sa mga kinain.
Sa banta ng pagkatalo sa Gorilya biglang napatakbo si Nano dala ang sushi papunta sa itaas ng entablado. Binunyag ni Rentaro na takot ito sa matataas, kaya waring magsisilbing motivation iyon para tapusin ang hamon. Napa-MVP chant ang madla at tinawag ang dalaga na Rapunzel in the tower. Sa wakas ay natapos nito ang hamon ngunit natakot bigla kung paano makakababa. Dito na nag-take over si Romantico para sa Shining Armor scene at muling nagtapos ang team sa pangalawang pwesto. Sa sunod na round isang maanghang na dish ang nakahain, at si Karani naman ang nakipagduo kay Kurumi. Matapang sumugod ang madla, pero dahil sa tindi ni Karani ay nagtapos ang team sa unang pwesto sa wakas. Sa ika-4 na round cake eating ang tema, kung saan sumama sina Hakari at Hahari para makipag-trio kay Kurumi. Nag-enjoy pa sila sa una, ngunit nang masambot ni Hakari na ang mataas na sugar content sa cake ay magre-resulta sa pagtaba ay natigilan ang madla. Sina Chanko at Kurumi lang ang walang paki, kaya sa inis ni Karani ay sinabing pwede ring mapunta ang nutrisyon sa kanilang dibdib. Nagsilbing pampagana iyon sa dalawa sa isip na malulunod palalo ang binata sa kanilang pagmamahal, kung kaya natapos ang mga ito sa pangalawang pwesto. Pinuri ng binata ang mga chika babes sa galing nito habang napatanong ang Gorilya sa kanilang sekreto. Pinaliwanag ng binata na dahil iyon sa teamwork at power of love na sinang-ayunan ng mga kasintahan, liban kay Kurumi na inosente. Bago magsimula ang huling round hinimas ng binata ang tiyan ng mga kagandahan upang matunawan. Nainis si Kurumi at inisip na kalukuhan ito, pero sinigurado ng binata na sa paggaling ng 6 ay sasabay na din ito. Ramen eating contest ang naging tema sa huling round, kung saan si Kurumi na lang ang natira para sa hamon pagkat flop ang romantiko teknik ng binata. Sa pagsisimula ay muling nilasap ni Kurumi ang kinakain, habang tila pasuko na ang leader na Gorilya. Ganun pa man, tumanggi itong sumuko na nagbigay inspirasyon sa mga fans kaya naman muling sumama ang teammates para sa huling alam. Aprobado ito ni Miss MC, ngunit sa ilang sandali lang ay malagim ang naging katapusan ng mga ito. Dahil dito, si Chanko at Kurumi na lang ang natira para sa huling mangkok at tumitindi ang bakbakan. Sunod na lantad ang sekreto ni Chanko na isa palang robot na kinokontrol ng tao sa loob. Hindi ito kumakain kundi nilalagay lang ang pagkain sa malaking kaldero sa loob. Gusto nitong iuwi ang kampyonato, kung kaya sa tindi ng bakbakan ay nakaubos na ang dalawa ng 25 mangkok. Doon na nagsimulang mag-struggle si Kurumi na pasikretong tina-trash talk ng Mandaraya. Naiisip ng dalaga na talo na siya at nagsisi sa hindi pagtitiwala sa mga kasamahan, na tila magiging dahilan upang mabigo niya ang romantiko. Nag-umpisa itong umiyak ngunit biglang bangon sa hukay ang kapamilya para sa huling tapatan. Gulat much ang dalaga habang sinigurado ni Rentaro na sila ang magwawagi sa digmaan. Humingi ng paumanhin si Kurumi sa lahat, na hindi naman alintana ng mga ito dahil isa umano silang pamilya na dapat magtulungan. Baman at si Romantiko na ito ang power of love at sa wakas ay naintindihan na ni Kurumi at lumaban kasama ang team. Sa panig ni Chanko ay na-reach na nito ang limit ng kaldero, kung kaya ngayon ay napuwersang kumain ng loko. Umabot sa sukdulan ng digmaan hanggang sa isa-isa itong humandusay sa sahig. Sa gitna ng namamatay na segundo ay determinado si Kurumi na manalo, kung saan nilapitan ito ng romantiko. May binulong ito, kinilig ang romansa, saka nauwi sa matamis na pagsubo na nilasap nito. Samantala, sumuko si Chanko sa huling sandali kaya ibig sabihin lang na panalo ang Team Rentaro. Finals MVP si Romantiko at tumanggap ang mga ito ng ice cream bilang isa sa papremyo. Sunod muling humingi ng paumanhin si Kurumi, sinagot ng mga kutsara mula sa kagandahan na nagsilbing pundasyon sa kanilang relasyon. Sa hapon na iyon nagkita si Kurumi at Rentaro, kung saan nagpasalamat ang dalagita sa lahat ng mga tulong ng binata. Sunod na alala nito ang pangakong treat ng kasintahan pag nanalo, at agad nilasap ang tamis noon. Sa wakas ay nalaman ni Romansa kung ano ang lasa noon, kaya sana all na lang sa'yo Romantiko. Palaging nakikita ni Hakari ang kanyang ina bilang halimbawa ng walang katulad na kagandahan, ang kanyang ina na hinahangaan mula pagkabata. Subalit, sa sandaling ito ay tila burado na iyon pagkat taga-tahi na lang ito ng baby dress para sa pamilya.
Nahihiya si Hakari para dito, habang agad sinuot ni Rentaro ang gawa nito bilang respeto sa effort. Dahil impossible ito, nagmungkahi si Hakari na uminom muna ang mga ito ng babyfication potion bago isuot ang mga damit. Siniguro ni Kasori na may reversal potion pero sadyang ayaw ni Nakarani at Kurumi. Nadurog ang puso ng asal ina kaya umiyak ito at gamulong na parang bata. Dito na nainis si Hakari at pinagsabihan ng ina, na ang mga asal nito ay nagpapababa ng kanyang moral bilang anak. Bumangon si Hakari, sinabing inaman siya sa kasalukuyang pamilya ay ito pa rin ang nag-iisang anak. Dahil sa hindi ukol sa punto ang ribat, nakaramdam si Kasori ng lagim at ninais kunin ang atensyon ng mga ito. Kaya nang makita ang isang pusa ay sinubukan makipaglaro, subalit babyfication potion ang aksidenteng naitapon at nabasag ito sa sahig. Nagliwanag ang formula habang agad prinotektahan ni Rentaro si Hakari sa pagsabog. Sa pagtila ng usok dito na nagulat ang dalawa matapos makitang naging sanggol ang lahat. Napatakip ang binata, sa isip na ang makitang hubad ang mga sanggol na kasintahan ay isa pa ring kabastusan. Sunod kumilos ang mga ito at nilagyan ng damit ang bawat isa. Sa sandaling ito ay nakalikot si Hakari, iniisip kung ilang anak magkakaroon sila ni Rentaro. Focus naman ang binata sa pag-aalaga sa ming cute na kasintahan, hanggang sa matapos ang isang oras at magamit ang reverse potion. Sinubukan itong makipaglaro kay Baby Shizuka subalit gumapang ito palayo dahil sa takot. Kaya, matapos makuha ito ay sinayaw-sayaw muna. Samantala, nagawi si Baby Kurumi sa malalaking reserba at nang walang pag-alinlangan ay kinagat ang nguso ng pitchel. Sinubukan nilayo ni Hakari ang pasaway subalit patuloy na uubos ang lakas kasabay ng reserba. Gusto sana tumulong ni Rentaro kaso nagpasaway si Baby Nano at kailangan ng asikaso. Nang makuha ito ay tila nainis at nang bulag ng mata, habang sinubukan inumin ni Baby Kasori ang reverse potion sa maling oras. Mabilis naman itong naagapan ng binata nang biglang si Shizuko naman ang magpasaway. Samantala, naharap sa pagkaubos ng reserba si Hakari matapos sumali na rin si Baby Karani sa pagsipsip. Nagsimulang mag-away ang dalawang baby na kapwa ayaw mag-share ng reserba, dahilan upang sigawan ito ng dalaga para tumigil. Huminto naman ang mga ito yun lang at umiyak, kaya pinatahan ng dalaga at inalok muli ang reserba. Habang hirap ito ay umakyat naman si Baby Hakari at nanghila ng buhok, kaya napaaray sa sakit. Ngayon ay alam na nito ang hirap ng maging isang ina, swerte na lang at maalaga pa rin ang baby mama. Ganun pa man, nasobrahan sa pasaway ang dalawa buti na lang at mabilis kumilos si Romantiko at sinalo ang mga ito. Mapapatawa ang mga cutie, isang sandali na nagbigay ginhawa kay Hakari. Samantala nakakuha ng ideya si Rentaro kung paano patatawanin ang mga ito, kaya ipinamalas ang kagalingan sa pagsisid. Success naman ang hirap nito pagkat nakatulog ang mga pasaway, sa kabila ng matinding pinsalang kapalit nito. Matapos gamutin ng akting asawa nagpatuloy ang mga ito sa pagiging magulang. Habang hawak ang ina, napatanong si Hakari kung anong hirap ang dinanas nito upang palakihin siya. Dahil dito binahagi ng binata ang naging pag-uusap nila ng ina nito sa nakalipas. Sa gitna umano ng mga pagsubok ay si Hakari ang nagsilbing lakas nito, upang pagtagumpayan ang mga hamon ng buhay, at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mahal na anak. Naantig ang puso ng dalaga at naalala ang panahong kinukulit pa ang ina para mabigyang atensyon. Ang gintong alaalang iyon ay naging daan, upang mas pahalagahan ng dalaga ang mga sakripisyo at pagmamahal ng kanyang ina. Kasunod nito ay balik-alindog ang bawat isa at napaiyak si Hakari na hindi nakita ang mga cutie. Naisip ng iba na kulang pa sa development ang utak nito, ngunit maging sina Kurumi at Karani ay ganun din pagkat tumitig sa reserba. Sinamantala ni Hakari ang pagkakataon at humingi ng tawad sa ina sa mga sinabi, at ganun din ito na sinabing dapat ay sinaalang-alang ang damdamin ng anak. Tiniyak ni Hakari na mahal at respetado ang ina, kasabay ng kung gaano sumaya ito matapos makilala ang kanilang Rentaro. Hinikayat ng dalaga ang ina na maging tapat sa sarili, lalo na sa kanilang grupo na handang suportahan ang bawat isa. Nagkadramahan na, ngunit nang ipagbigay alam ni Kasori ang extra babyfication, ay muling na interes si Hakari na gamitin iyon sa pamilya. Ayaw na ulit ni Hakari sa ina habang prioridad nito ang makitang sanggol ang bawat isa.
Sa hapon ay nagsalo ang pamilya sa biskwit, at habang enjoy ang iba ay nilalasap ni Kurumi ang bawat piraso. Pinuri ni Hahari ang cuteness ng mata nito subalit sinabing mas cute ang kay Shizuka at Nano. Nagdulot ito ng alon ng papuri sa cuteness ng mata ng bawat isa, at sa bawat papuri ay aprobado naman ni Rentaro. Ganun pa man, nang sumali na si Hahari upang purihin ang mga mata ni Mei ay naiba ang ihip, pagkat kagaya ito ni Spider-Girl na laging nakapikit. Ang maid na ito ay nakangiti lamang, at walang balak ipakita ang visual powers. Nang magtanong si Shizuka sa kulay ng mata nito, ay napag-alaman natin na rainbow pala at hindi rin igan. Excited nag-request si Kasori upang makita iyon, subalit tumanggi ang maid at sinabing parte ng trabaho ang pagiging masayahin. Binigyang permiso ito ng amo para damilat, subalit nang gawin iyon ay hindi na magawa pa. Sunod ginamit nito ang daliri pero nakaglo na yata. Dahil dito ninais maghanap ng kutsilyo ni Mei bilang huling paraan, kung kaya agad na itong pinigil ni Rentaro. Nagtaka si Kurumi kung paano ito nakakakilos gaya ng isang normal na tao, pinaliwanag na sinlakas ni Spider-Girl ang mga senses. Nagpakitang gilas pa ito at sinalo ang isang nahulog na paso, kung saan pinasalamatan ito ng binata. Di maiwasang humanga ni Romantiko, sunod sinubukan naman itong takutin ni Shizuka. Nakyutan lamang dito ang madla kaya nagkunwaring takot ang isa bilang respeto sa effort. Dito palang naisip ng iba, na maaaring mabuksan ni Mei ang mata mula sa takot. Sunod nilabas ni Kasori ang melting potion, ngunit pinagbawalan dahil delikado. Sunod tumindig si Nano dala ang sandata, at nang makalapit ay tinusok ang target. Nagsimulang magpasalamat ang maid sa amo, ngunit prank lang pala ang eksena ni Nano. Naginhawaan ang madla pero napaiyak si Shizuka sa isip na katapusan na ng maid. Niyakap ni Romantiko ang dalawa sunod nag-alok ng tinapay si Kurumi. Sa isip nito nakikinang ang mata ni Mei sa sarap subalit nagkomento lang ito na masarap iyon. Na-depress malala si Kurumi pagkat hindi nagbukas ang mga mata mula sa kasiyahan. Sinaalang-alang iyon ni Rentaro at tinanong si Mei kung ano ang nakakapagpapasaya dito. Sagot nito na ang kasiyahan niya ay nakadepende sa kasiyahan ng amo, na sinabi namang ang kasiyahan niya ay kapag nilalambing ng mga kapamilya. Pinagtulakan ni Hakari si Karani para sa lambing attack, ngunit dahil sobra ang galawan ay tinapon ito palayo. Nalungkot si Hahari ngunit nabuhayan sa yakap ng dalawang cutie. Nagalak si Mei pero pikit pa din, kaya nagdesisyon si Rentaro na gumamit ng joke upang magbukas ang mata nito sa sobrang tuwa. Nagkwento ito tungkol sa isang pagkakamali sa isang brain teaser kung saan muling tumawa si Mei. Ganun pa man ang sabihin na si Hahari ang nagkamali, ay doon na nagbukas ang Rainbow Gun sabay ng dumadaloy na soulmate expansion. Sa pagsara noon ay dito na nagpaliwanag ang binata, na dahil loyal ito sa amo ay hindi magagawang tawanan ito kaya napadilat. Sa tindi ng blush kinulit ni Hahari ang maid na nilove at first sight ito sa binata. Approved dito ang mga kagandahan, subalit sinabi ni Mei na hindi maaaring traidorin ang amo at hindi mang-aagaw ng pandesal. Ganun pa man, nang sabihin na ng master na maging totoo sa sarili ay nagtapat na rin ang pag-ibig on the spot. Honestly, I'm actually shocked. Malaking hamon ito sa binata lalo't loyal ito na siyang kabaliktaran niya. Kinabukasan, agad sinundo ni Mei ang binata upang maging tagapagsilbi muna nito sa kanilang date, mula sa utos ng amo. Nais ng binata na makilala pa ang bagong kasintahan, kaya tinanong ito kung ano ang gustong gawin. Dahil tapat na tagapaglingkod agad inikot ni Mei ang sasakyan pabalik sa amo. Pinigilan ito ng binata, niliwanag na ang araw na ito ay para sa pagpapalalim ng relasyon nila at hindi magsilbi. Naisip ni Mei na magsilbi kay Rentaro kaya muling umikot, at dito na napagtanto ng binata na pagsisilbi lang ang alam nito. Nag-isip ito ng mga bagong teknik hanggang sa dalhin si ikawalo sa kaharian ng Cherry Blossom. Sa gitna ng magandang tanawin ay nagtanong ang binata sa gustong kainin nito, subalit dumidepende sa kanyang gusto. Sinubukan naman ng binata na mag-request ng tanghalian sa 1 minuto, sa pag-asang susuko ang kasintahan sa pagsisilbi at mag-enjoy. Ganun pa man, palpak ito dahil sobrang tindi ni Mei at nakapagluto na kaagad ng 1-minute tanghalian. Patakang nagtanong ang binata sa bilis nito, ngunit nagtapat si Mei na ginawa iyon kaninang umaga at balak talagang ibigay sa binata.
なんという奥ゆかしさ。 Tumikim si Rentaro na talagang nasarapan, sunod na pansin na ang bawat luto ay batay sa itlog na kanyang paborito. Inamin ni Mei na nagtanong kay Hahari para sa reference kung kaya kilig malala ang isa. Sa kabila nito, hindi makapag-relax ang dalaga kaya tinanong ito ng binata kung may problema. Ayon dito na iyon ang normal na epekto kapag hindi nauutusan, saka sinabing anuman ang ipag-utos ng binata ay kanyang susundin. Maski ano kahit pa ang mga bagay na kailangan ng physical touch, dahilan upang mabuhay ang kakaibang romantiko sa binata. Niliwanag pa ng anime narrator ang siksik sa imahinasyong isip nito, na ngayon ay nagpakatatag at lumiko na lang. Dito na nito pinakuha ang isang sanga ng cherry blossom, na agad sinunod ng maid na kasintahan. Saka palang naisip ng binata na ginawa itong aso, kaya sinumpa ang sarili na mamatay ng 1,000,000 beses. Bilang kabayaran at pag-iba ng teknik, inutusan nito ang kasintahan na itapon ang sanga na agad niyang kinuha. Umaasa itong mababago ang maid mindset ni Mei, subalit hindi natuwa ang dalaga na siya ang nag-uutos. Gusto lamang nitong magsilbi kaya muling humingi ng command, pero sinabi ng binata na kailangan rin itong isipin ang sarili. Sa kabila nito naniniwala ang dalaga na kapag hindi nautusan ay walang silbi ang buhay, kung kaya naharap sa hamon ang binata. Pumayag ito na magbigay utos at makikitang naging aso ang dakilang maid. Sa di inaasahan inutusan ito ng binata na wag nang tumulong sa kanya, nagresulta upang mapinsala ang maid mindset ng dalaga. Sinunod nito ang utos at makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Rentaro na nakaka-relax itong titigan. Iyon ay halimbawa ng pagtulong kaya pumunta sa gilid, sa likod, hanggang lumayo at sumulyap na lang. Sadyang ayaw sumuko ni Mei sa pagiging maid at maging natural na kasintahan, kaya napauwi ito sa maling oras upang masunod ang utos. Nagulat ang amo nito, at habang naiisip na nasunod ang utos ay saka binigay ng amo ang tawag para dito. Mula iyon kay Rentaro na sinabing nakakakilig ang isipin kung ano ang ginagawa nito. Dahil dito ay di na malaman ni Mei, kung paano hindi magiging kapaki-pakinabang. Nagpayo si Hahari na wag itong tumakas, bagay na tinuring ni Mei bilang utos. Pagkabalik ay humingi ito ng paumanhin, sinabing mawawalan lang ng pakinabang kung tatapusin ang buhay. Tumayo ang binata, inamin na kung tatapusin nga nito ang sarili ay mawawala ng silbi sa kanya. Sa madaling salita ang presensya nito ay malaking tulong na, kung kaya hindi na nito kailangan magsilbi pa. Ang umakto itong normal ay sapat na sa kanya, mga salitang nagdala kay Mei sa nakalipas. Iyon ang mga sandaling inabutan siya ni Hahari sa snowstorm at malapit ng mamatay. Tingin nito na hindi na kailangan maligtas pagkat walang halaga, subalit niyakap ito ni Hahari at sinigurong may halaga ang kanyang buhay. Ngayong narinig ang kaparehong pagpapahalaga ay muling nagbalik ang init ng yakap na yon. Baman at si romantiko na mahal ito at gusto ring makipag-date, pero sa huli ay inisip pa ring utos iyon. Matapos ang nakakalukang eksena, formal pinakilala ni Rentaro ang ikawalong kasintahan sa pamilya. Expected na ito ng iba, sunod pinagsuot ni Hahari ng maid outfit ang bawat isa. Tumanggi si Kara ni subalit nang makitang may hilig dito ang kasintahan ay pumayag din. Matapos magdamit na tuwa ang mga loko, sunod nag-welcome home master ang iba. Nagtaka si Hahari kung paano hindi nadudumihan ang hem ng mga maid, sinabi ni Mei na masteri lang ang kailangan. Sunod nagpresenta si Hahari ng water gun battle, na sekretong gusto makitang basa ang bawat isa. Simple lang ang rules, ang huling kalahok na hindi nabasa ay makakatanggap ng halik mula kay Rentaro. Nagsilbing pampagana iyon habang napareklamo si Rentaro, sinabing mas masaya kung lahat ikikis. Man. Mabilis itong nagbihis bilang ref, na ika na in love lalo ng bawat isa na gustong manalo. Ito na si romantiko at naunang pinaputukan ni Karani ang pinakamatinding kalaban sa laro. Gumamit ng observation si Mei at swabing umiwas, saka nagpaputok na naiwasan naman ni Karani. Ngunit, nagresulta yun upang hindi makagalaw kaya napatamaan ni Kasori. Nagsaya masyado ang cutie, ayon at siya naman ang napatamaan ni Nano. Dulot ng basang mga chicks sinamantala ni Hahari ang chance at kinunan ang mga ito. Balak ni Kurumi na i-delete na ito sa mundo, ngunit alam ni Hahari ang kanyang kahinaan.
Dahil sa gluten, ayon at isa na naman sa naging biktima. Sinubukang tapusin ito ni Nano, subalit pinigilan siya ni Mei na maid nito. そうはさせません。射出された水の推進力。よそか空気抵抗。Nagsimula silang magpalitan ng putok na waring nasa digmaan, hanggang sa maisip ni Nano na hindi birong kalaban ang maid. Nagpalit ito ng target at sinugod si Shizuka, na nalito di Taranta at nagpaula ng putok sa iba-ibang direksyon. Nang handa na itong tapusin ni Nano ay saka tumama ang isang atake mula sa itaas. Ayon sa ref na isa iyon sa mga atake ni Shizuka kanina, sunod pinuri ni Kurumi ang galing nito. Sa kasamaang palad ay tinamaan nito ng sariling atake, kaya nagpakuha na lang kasama si Nano bilang alaala. Ngayon ay 3 kalahok na lang ang natitira at nagtutukan sina Mei at Hakari. Sa puntong ito ay kay Hakari ang kalamangan pagkat ginawang hostage ang amo ni Mei. Pilantad nito na nagkapilang hanggang sa finals at ngayong may sandata na ay nais tapusin ng maid ang sarili, kapalit ng kalayaan ng amo nito. Handa nang sundin ni Mei ang utos subalit bago pa makaputok ay binaril ni Hakari ang sarili. Ang dramang iyon ay sapat na oras upang sa epikong palit eksena ay magapi ng dakilang maid ang tusong katunggali. Grabe naman maka-flex itong si Hakari, na nang sitahin ni Karani ay pinuna ang sariling flexing. Samantala, pinamana na ni Hakari ang ari-arian sa maid at sinabing kunin na nito ang gantimpalang halik. Sa kasamaang palad, basa na rin pala ito dulot ng pakikipagdramahan sa mother-mang amo. Ganun pa man, bilang pagrespeto sa effort dineklarang wagi ni Rentaro ang lahat at binigyan ng minatamis ang bawat isa. Si Mei na excited sa unang halik ay nilasap ang tamis noon. Kekka. Nagresulta upang mabasa ang binata na ikinabasa lalo ng dakong ibaba. Sa hapon na iyon nagkwento si Mei sa kung paano naging maid ni Hakari at ng bagong pamilya. Na-touch malala ang binata, sunod sinabi ni Hakari na matapos mapulot si Mei ay nag-offer na ampunan nito, subalit pinili nitong magsilbi bilang maid. Sinabi ni Hakari na kayang palitan ang pera ngunit hindi ang buhay, at pinagmamalaki na niligtas si Mei noong araw na iyon. Ganun pa man, nang tanungin ni Mei kung bakit siya niligtas at sinabi nitong sobrang cute daw kasi. Nainis dito si Karani subalit banat ni Hakari na iyon raw talaga ang karakter ng ina. Samantala, si Mei na na-touch sa papuri ay niyakap ang mapagmahal na amo. Man. Honestly, I'm actually shocked. Nasundan ito ng krisis sa loob ng pamilya. Matapos magpakasasa sa mga pagkain sa nakaraang food festival, karamihan sa mga chicks ay nagulat nang makitang tumaba sila ng kaunti. Hindi apektado sina Mei at Kurumi, pero yung iba na takot sa weight gain ay nilaan ang oras sa hapon para sa girlfriend training. Umaasa ang mga ito na magbalik alindog kaya mag-isang umuwi si Romantiko. Sa lakad nito ay nakita ang isang chicks mula sa isang baseball team, na sinabing kailangan umano ng recruit. Sa gitna ng malagkit na tingin heto't damaloy ang soulmate expansion. Matapos mavisak ang domain inimbita agad ni Romansa ang binata na sumali, ngunit giniit nito na lalaki siya. Nagpakilala ang dalaga bilang si Iko, sunod nagtapat na siya na lang ang tanging miyembro sa team. Isang buwan lamang ay kumpleto pa ang line-up. Ngunit dahil sa ambisyong mag-champion ay pumunta ang lahat sa Amerika upang doon magsanay. Bagamat sinawing palad determinado si Iko na makakuha ng kakampi, kaya pinapakita ang kahusayan sa pag-swing upang makarecruit ng manlalaro. Ang bawat swing ay may lakas at ritmo, subalit napansin ng binata na tila nanginginig ito sa bawat hampas. Sa kabila din noon ay tila nasisiyahan ito, sa gitna ng pagod at sakit na nadarama. Ilang sandali pa ay sumuko na rin ang katawan ng Certified Super M, kung saan nag-alala ang binata. Sa di inaasahan ay bakas ang lubos na kasiyahan sa pagmumukha nito, dahilan upang mapagtanto ni Rentaro na M ito. Upang matiyak na magiging maayos ito nilista na ng binata ang sarili sa baseball team. Nasundan ito ng gulat nang mag-request si Kapitana na hampasin umano ang Chan sa gitna ng practice. Nag-umpisang magsanay ang mga ito, at sa bawat paghuli sa bola ay binubuhos ng dalaga ang lakas upang kunin iyon. Halatang masakit na ang katawan nito dulot ng mga pagsisid,
pero iba talaga pag Super M. Inabutan ng mga ito ng maghapon at habang nagpapahinga ay minasahe ni Iko ang binata. Natutuwa ang dalaga pagkat sa pagsali ng binata ay muling nabuhay ang kasiyahan sa paglalaro. Muli itong nagpasalamat habang nangako si Rentaro na tutulungan ito sa pag-recruit. Kinabukasan, muling naalala ni Iko ang moments kasama ang binata at umaasang makalaro ulit ito. Dito na napagtanto ng dalaga ang pag-ibig sa binata, nang sa gitna ng lakad ay makita itong may chicks na kasama. Naghawak kamay ang mga ito kaya sa unang pagkakataon ay ibang sakit ang naramdaman. Sa hapon ay muling nagkita ang mga ito, pero imbes mag-practice ay napakonfess ang dalaga at humingi ng date. Honestly, I'm actually shocked. Nag-isip ang binata sa kamahinahon tumanggi, sinabing sa 8 kasintahan pa lang ay hirap ng paligayahin ang mga ito. Wasak na wasak ang dalaga, pero dahil Super M ay kasiyahan iyon sa kanya. Ang matinding pagkabigo ay tila gasolina lamang, upang masilaban ang kakaibang hilig. Dahil dito, napasimp mode ang isa gaya ni Sanji at sinabing bistado ng M ito sa umpisa pa lang. Halimbawa noon ay ang sweet moment kahapon kasama si Nano, na imbes malungkot sa ganap ay natuwa pa sa sakit ng heartbreak. Kumpirmasyon iyon sa hinala kaya nahiya si Iko na may nakatuklas ng hilig. Sunod nagtapat ang binata na ang rejection kahapon ay biro lamang, at gusto itong madagdag sa koleksyon. Ang determinasyon nito ay kahanga-hanga, kaya nais itong suportahan kahit sa dulo ng walang hanggan. Kinilig ang dalaga at maging ang isa na Super M din naman talaga. Agad nagpalista ang dalaga bilang ika-9 na kasintahan, at excited maranasan ang pinakamagulong pag-ibig sa kasaysayan ng anime. Man. Ano pa nga ba't oryentasyon na naman ang kasunod, kaya bakas ang gulat sa iba sa paglago ng pamilya. Formal nagpakilala si Iko at nagbigay ng libreng hampas sa bawat isa. May mga ayaw at may gusto, sunod pinahayag ni Iko ang insecurity sa isip na mababa kumpara sa iba. Para sa kanya ay napakaganda ng hanay sa linya, kung ikukumpara sa tomboy at flat na gaya niya. Dito na siniguro ni Rentaro, na tomboy man ito ay may asim pa din sigurado. Bawat isa sa linya ay may natatanging bango, at ang hilig nito ay siyang trademark niya mismo. Naantig ang puso ng mga kagandahan kaya tinanggap na ni Kasori ang libreng hampas. Napahinga si Nano ng malalim pagkat isang sira ulo na naman ang dagdag sa pamilya. Matapos ito, pinagbigay alam ni Rentaro ang ukol sa baseball club at nagtanong kung maaaring sumali ang mga ito. Nag-alangan ang iba, tinanong si Haori kung pwedeng gumamit ito ng kapangyarihan, upang ayusin ang problema at di na sila sumali. Ayon naman dito na hindi iyon patas, pagkat lahat naman ay nakakaranas ng parehong problema. Kung makikialam siya dahil sa personal na dahilan, maaaring maapektuhan ang reputasyon ng eskwelahan. Gulat ang mga cutie sa pagiging mature ni Haori, sunod muling tinanong ni Rentaro ang mga kasintahan kung nais sumali. Biglang may naisip si Hakari at tinanong ang binata kung naroon ito sa oras ng practice. Nang kumpirmahin nito doon nagdesisyon ang mga kagandahan, pagkat perpektong pagkakataon iyon upang magbawas at magpa-impress sa romantiko. Pumayag na ang mga ito pero hindi pwede sina Mei, Kurumi, at Hahari pagkat hindi mga high school student. Sa kabila nito nagpilit ang tatlo na sumama sa practice, dahil mas masarap kumain pagkasama ang pamilya. Sa ngayon ay 6 na ang miyembro at 3 na lang ang kulang sa team. Niliwanag ni Karani na hindi sapat ang may manlalaro lamang, kailangan nilang manalo upang mapanatili ang club. Laking problema na si Iko lang ang may alam sa baseball, ngunit banat ni Romantiko na hanggat may pag-ibig ay hindi sila matatalo. Man. Nagtungo na ang mga ito sa field at sa unang sabak ay catchball muna. Pinagpares ang mga ito ng binata kung saan sinaway nito si Kasori na sobra ang gloves. Habang nagpa-practice si Karani, hindi maiwasang maglunsad ni Hahari ng tumatalbog na galawan. Nagdulot iyon ng depression kay Karani, pagkat mas matigas pa sa mesa ang kanya. Dahil sa inistin iron nito ng Resendon si Hahari. Samantala nilaro lang ni Kasori at Nano ang laro at walang balak manalo. Sa panig ni Kurumi at Hakari ay ganun din.
Hirap si Hakari kaya ginagamit ang round armor pangsalo, habang napagkamalang matamis ni Kurumi ang bola. Kamukha iyon ng chocolate na kinakain sa nakalipas kaya sinalo ang bola gamit ang bibig. Sa ibang dako, dahil ayaw saktan ni Mei ang cute na nilalang ay ginawa nitong bowling ang baseball. Dahil sa ligwak na mga galawan, nilipat ng binata ang practice sa swing session. Nag-alazoro si Kasori, naniniwalang mas cool siyang tingnan sa pormahan. Ginawang katana ni Karani ang bat, habang tingin ni Kurumi ay tinapay ang kanyang hawak. Umikot-ikot naman si Shizuka, na dahil cute ay agad kinuha ni Hahari ang anak at umikot-ikot din. Matapos ang ligwak na mga tirada, nagawang maturuan ito sa wakas ni Iko at Rentaro sa tamang porma. Inabot sila ng gabi, pagod, madumi at amoy ang hitna ang bawat isa. Nang uuwi na sana ay nakita ng mga ito si Iko na todo hampas pa din. Nais magpaiwan ng binata, subalit pinasama ito ni Iko sa pag-uwi. Kinabukasan, napapareklamo ang mga kagandahan sa sakit ng katawan at kapwa ayaw ng mag-practice. Laking gulat na lamang ng mga ito na makita si Iko sa field, at naghinalang hindi ito umuwi. Kinumpronta ng mga ito ang dalaga at nakumpirmang nagsanay ito sa swings ng buong magdamag. Nang sa wakas ay di na nito kayanin ay bumagsak, kung saan agad namang sinalo ng binata. Dinala ng mga ito si Iko sa pagamutan, at kapwa nag-aalala sa pag-abuso nito sa kanyang katawan. Naisip ng binata na may higit itong rason at hindi lang dahil sa Super M. Sa pagpapatuloy ng klase ay nagpaiwan si Hahari, at kinahapunan ay sinubukan ng tumayo ni Iko. Wala itong alam na may siraulo sa baba sunod dumating ang binata. Nagpayo ang binata na magpahinga ito, subalit ayon sa dalaga na kung hindi magpa-practice ay hindi mananalo. Habang nakikinig, doon na nakita ng binata ang problema. Hindi nagtitiwala ang dalaga sa team, bagkus ay nais mag-solo at gawing palamuti lang ang iba para sa registration. Nais na nitong mag-practice subalit pinaalala ng binata na may klase pa. Inamin nito na lubos ang alala, kaya umiinom ng madami para makapag-excuse sa guro at lumabas bawat 5 minuto. Alam nito na magpa-practice hanggang umaga si Iko, kaya nagbalak na magkukunwering nilalamig para alagaan ng dalaga. Nang matapos ang practice ay walang balak umuwi si Iko gaya ng inaasahan. Inalis na ng binata ang takip upang isagawa ang balak. Ngunit dumating ang lahat ng kasintahan. Gusto ng mga itong mag-practice kasama si Iko, at epic reveal ni Hahari ang pag-spy kanina. Kapwa guilty ang mga ito na ipapasan kay Iko ang team, at nangako na gagalingan sa practice para manalo ng magkakasama. Na-touch ang binata sa Unity, habang doon napagtanto ng mga romansa na hubad ang kanilang romantiko. Agad itong nagpalusot, at sa halip ay nagmungkahi para sa isang group cheer upang magkaroon ng chemistry. Matapos ang 2 linggo ng ensayo, sabik na ang Team Rentaro sa digmaan. Di man kasing galing ang lahat ni Iko ay balak ibuhos ng mga ito ang 100%. Saktong nakapag-recruit pa ang binata ng Tres Maria para sa line-up, subalit bago magsimula ang laban ay nagkasakit ang mga ito. Samantala, nagtipon ang mga kalaban nito sa Jurassic University upang magplano kasama ang coach. Pinaalala ni Tanda na magseryoso ang mga ito kahit practice game lang, at nangako ng letsyon kapag nanalo. Sunod lumapit si Rentaro sa coach ng mga ito, upang isali ang 3 pa at makumplito ang Rentaro line-up. Pumayag naman ito at matapos magpasalamat ay simula na. Nasa depensa ang Team Jurassic, habang nasa opensa ang Team Rentaro. Sumalang si Iko bilang pitcher at dahil sa lakas ay na-strike out agad ang unang batter. Nagdulot iyon ng alala sa Jurassic para sa nakatayang lechon de leche. Habang hinahanda ang sunod na batter, doon na naalala ng mga ito si Iko. Ang mid-schooler na nasangkot sa insidente na maaaring maging susi sa panalo. Bumalik ang moral ng mga ito at matapos ma-out ang 3 ay oras na para umatake. Si Karani ang unang sumabak kung saan natamaan ang bola, subalit sa sobrang lakas ay lumipad ang pamalo. Habang nasalo ng Team Jurassic ang bola, ay nagulat ang dalaga sa lakas ng impact kanina. Ngumiti si Rapko at nagyabang tungkol sa ace player ng kanilang team na si Serko. Silang dalawa umano ang doble Kara Brosco na kinakainis ni Karani.
Sa kasamaang palad, hindi nakapuntos si Karani kaya si Iko naman ang sunod magbabat. Dito na nagulat ang Team Rentaro, pagkat bukod sa hindi makapuntos ay hindi makapag-swing ng dalaga. Wala itong lakas ng loob habang napangiti si Rapko na alam kung ano ang dahilan. Sa kabila nito, inipon ni Iko ang anumang lakas na meron at naghanda. Doon na nagsenyas si Rapko at sinundan ng secret technique ni Serko. Buong lakas hinampas ni Iko ang bola, subalit sa lakas nito ay nabali ang bat at na-injure pa ang kamay. Nasalo ni Rapko ang bola na napangiti sandali. Agad lumapit ang pamilya at matapos tingnan ang dalaga ay nagdesisyon si Rentaro na palitan ito. Si Nano ang kumuha sa posisyon nito habang nasa second base si Shizuka. Sa layo ng agwat, naging dominante ang Team Jurassic sa bakbakan. Kahit pa nang ang Rentaro na ang magbabat, ay hindi nakaporma sa Tyranno attack ni Serko. Lumalaki lamang ang kalamangan habang bumababa ang moral ng mga bida. Sinisi ni Iko ang sarili, subalit pinakalma ito ni Rentaro na determinado manalo. Hindi pa tapos ang laban, kaya nagmungkahi na mag-focus sila sa defense at pigilan makapuntos ang Jurassic. Samantala sigurado na ang mga kalaban na abot kamay na ang lechon de leche. Focus lamang si Rapko at hinanap ang sunod na target. Iyon ay si Shizuka na pinakamahina at nagplano kung paano masasamantala iyon. Agad itong lumapit sa target, at try na stop ang cutie na ito ang dahilan ng mga pagkatalo ng kanilang team. Kumintal sa isip ni Shizuka ang bigat ng salitang iyon, dahilan upang mawala sa focus. Kaya, sa pagtapon ng teammate sa bola ay hindi nasalo. Todo effort sina Rentaro para makarecover, subalit nasundan iyon ng tira sa maling direksyon. Doon na binalot ng lungkot si Shizuka at naisip na minus ang impact niya sa team. Sa kabila nito, nakagawa ng defensive stops ang iba at napuwersa ang Jurassic sa depensa. Habang nagtitipon, ulit-ulit humingi ng paumanhin si Shizuka sa paniniwalang liability siya. Dito na naalala ni Kasori ang trash talk ni Rapko kanina, at pinagbigay alam iyon sa team. Nagresulta ito upang mag-alab ang enerhiya ng mga kagandahan, at ipagiganti ang naaping kapamilya. Si Karani ang unang sumabak sa pagbabat at waring nais nitong pumatay. Matindi ang hawak nito sa sandata habang patuloy si Rapko sa pag-trash talk. Pinawala ni Serko ang secret part at buong lakas sinangga iyon ni Karani. Bumwelo ito at heto na nga, biglang binalot ng gintong aura ang dalaga. Sunod tumindig si Hakari, at nagawa ring makapag Super Saiyan kasama si Hahari. Ganon din si Romantiko na pinarir ang pag-coach, at sunod-sunod ng binalot ng kulay gintong aura ang bawat isa. Sunod pinawala ni Mei ang zigzagging ha at kumana si Kasori sa depensa. Maging si Iko ay na-regenerate ang kamay niya, kaya lito malala si Rapko kung anong anime ito. Romantiko time na ito at makikitang naglalakad si Romantiko na SSJ2 na. Dineklare nito ang lakas na nagmumula sa limitless na pagmamahal, at tinawag ang lahi bilang Super Saiyan Jowa. Sa tindi ng puwersa ay abot kamay na ang panalo, kung saan nag-cheer ang grupo sa huling pagpalo ng Chick Kasori. Nasangga nito ang Tyranno attack gaya sa plano, at nang papalapit na sa base ay bumalik sa cute form at nakatapos. Sumunod si Hahari na nasangga rin ang bola mula sa pangako na kiss ni Karani. Ganun pa man, nang papalapit na sa base ay natisod ito, buti na lang at nakapag-base ang round armor. Sumunod si Shizuka at confident si Rapko na maliligwak pa din ito. Senaryo ng cutie ang mga mata sabay nag-total concentration, at inalala ang mga turo ng Romantiko. Kailangan lang nitong higpitan ang yakap sa bat, at sanggain ang atake na nakatuon sa sentro. Tagumpay ang naging plano kung saan pinasa ni Rapko ang bola upang ma-out ito. Sa di inaasahan ay naalala ng extra ang cute aso sa bata, nagresulta upang makabase si Shizuka. Niyakap pa ito ng extra habang nainis na si Rapko sa plot armor ng mga bida. Si Iko ang huling magbabat, at sa puntong ito ay home run lang ang kailangan para manalo.
Nangako ang dalaga na susungkitin ang W, ngunit bago makaalis ay tinanong ng binata ukol sa isyu nito kanina. Hindi ito 100% kaya nagtanong kung ayos ba talaga ito. Dito na nagkwento ang dalaga sa nakalipas, sa panahong naka-injure ng fan matapos ang home run. Trauma ang dulot noon kay Iko, pero lakas loob na ngako na gagawin ang lahat para manalo. Nagpasalamat ito sa mga tulong ng pamilya, at dahil sa determination ay nag-cheer ang mga ito para sa kanya. Sa pagsabak nito ay napangiti si Rapco na feeling panalo. Pinawala ni Circo ang bola at sabay gamulong ang mga alaala na nagresulta sa foul ball ng dalaga. Ganun pa rin sa ikalawa, kaya sa sumunod ay ubus lakas na naghanda na. Nagsenyas si Rapco na ibuhos na ni Circo ang lahat kahit pa ang kapalit ay kamay nito sa panalo. Matapos mapunit ang damit gaya ni Shaolin, dito na napasigaw si Rentaro ng Iko iubos muna at sasaluhon ko ng buong puwersa. Naka-boxer na lamang si Romantico matapos saluhin ang meteor attack na hudyat ng pagkapanalo. Napa-MVP chant ang mga romansa sa kanilang Romantico, habang napatakbo dito si Iko. Nalilito di taranta ang binata sa kanilang mga ayos, ngunit wala siyang takas sa minatamis attack. Sunod nagtipon ang mga ito sa restaurant upang mag-celebrate ng pagkapanalo. Kumikinang si Kurumi at nagsya kasama ang Team Jurassic na 3-init pa din ang coach ng mga ito. Bilang panapos, makikitang okay na sina Shizuka at Rapco sa isang dako. Isang araw, nagdesisyon ng binata at mga chicks nito na lumabas muna at magsaya. Tingid sa kaalaman, isang chick blonde na malamis universe ang galawan ang papalapit sa kanila. Ganun pa man, ang atensyon ng mga ito ay focus lang sa kanilang mga plano. Sunod huminto ang mga ito sa isang karaoke at nag-book ng silid para magkantahan. Agad bumanat si Karani at pinili ang kantang panggrakrakan na bumabaon sa puso ni Romantico. Pinasundan niyon ng love song ni Hakari at ang lambing nito ay nabihag si Romantico. Pinili ni Hakari ang mapangkalikot na kanta at kinalikot si Romantico. Kumanta si Iko ng Burn Me Up kaya nasunog si Romantico. Sinundan ng Dev Are Everything ni Kurumi at nagpakain si Romantico. Nagpenpen si Kusori at nadisarapen si Romantico. Born to be obedient ang banat ni Mei, kaya may plano si Romantico. Binasa ni Nano ang linya at pinuri ng Romantico ang Sintunadu. Sa lahat ng ito, may romansa na ang pangalan Shizuka ang hindi bumirit sa entablado. Naging conservative ito at sa banyo piniling kumanta, kung saan narinig iyon ng binata at nagbigay papuri. Dahil dito, umamin ng cutie na gusto ang pagkanta ngunit ayaw bumirit para sa madla at baka makio ang mga ito. Nakita ang pag-aalala, siniguro ng binata na hindi nito kailangan pilitin, pero kung kakanta umano ay masayang pakikinggan nila. Nalilito si Shizuka, di niya kinonsidera ang pagkanta at nagpapadala lang sa takot. Ganun pa man, nang makita ang pamilya ay napapaisip subukan kahit isang beses lang. Tingid sa kaalaman ng iba, may kinalat na cuteness enhancement gas potion si Kusori. Nais nitong itaas ang cuteness perception ng pamilya upang mapuri ng husto kapag kumanta. Sa kasamaang palad, biglang kinuha ni Shizuka ang entablado. Nakaabang na ang madla hanggang sa ito ay magsimula. Ang lambing ng boses nito ay bumagay sa kanta habang ang gas potion ay nag-take effect na. Bakas ang nakakalokang epekto noon sa madla pagkat pinapasok ng ritmo ang kanilang mga diwa. Sa tindi ng cuteness effect, gumagawa ng shockwaves ang tunog at pinapatalsik isa-isa ang ating mga bida sa pader. Si Iko na nagpapalo muna. Si Nano na di kinaya ang puwersa. At si Mei na nasaksihan ang ganda ng mundo bago tuluyan tumalsik. Isa din dito si Kurumi na nais ipet ang cutie, na nang mag-flash step ay diretso sa pader.
Nagmungkahi si Kusori na gumamit ng pansira sa tenga na potion para i-block ang tunog, ngunit tinanggihan ni Hakari. Ayaw nitong mawala ng pandinig kaya ibang potion na lang umano. Dahil dito, naisip ni Kusori na gamitin ang parehong enhancement potion para i-counter ang epekto. Ganun pa man, nang kunin na iyon ay na-overpower ng sound waves ni Shizuka at tumalsik sa pader. Natatakot na si Hakari sa mga pag-atake, kaya ginawang pananggalang si Karani. Panic mode na ito at sinabing kay Karani na lang magkakaanak, nagresulta upang aminin ni Karani na kay Rentaro gusto magkaanak. Pinagkalat ito ng Loka, kaya nawala sa focus si Miss Toyo at napatalsik sa pader. Ngayong ito na lang ang natira ay sinubukan lumaban, subalit sobrang lakas talaga ng sound waves ni Shizuka at na-overpower siya. Bumangon sa hukay ang binata at naisip na pag nakita ni Shizuka ang pinsalang dinulot ay madepress sa nakatagong kakayahan. Nag-isip ang binata kung paano matatalo ang cuteness jutsu, at nagdesisyon makipagduo at sabayan ang mga birit nito. Nang marinig ito ay nagalak ang cutie at tinanggap ang alok, pagkat minsan lang ito mangyayari kasama ang ibig. Nagkantahan na ang dalawa at in sync ang mga ito, habang namangha ang mga sahukay ay bumangon. Sa tindi ng orkestra gusali ay sumabog, at ang mga romansa natin ay nagsimulang mahulog. Excited ang extra na makakuha, ngunit sa paggamit ng one for all ni romantiko siya ay di man lang nakaporma. Sa sumunod na day off ay bumisita ang binata sa mall at nakita ang perfect spot para sa date. Nang susubukan mag-chat sa GC ay doon na napansin ang chicks na blonde kanina. Alam ng binata na pang Miss Universe ito, at nang magtama ang paningin ay hetot road to 10th waifu si Romantiko. Nauna makarecover si Romansa at pinakita ang bangis, sa nag-aapoy na binata binibigyan kitang permiso na ligawan ako. Na-stun si Rentaro at bago pa makasagot ay pinutol na ng dalaga. Nagpakilala ito bilang si Mimimi na isang second year and with matching sinagi na buhok pa. Banat nito na sayang at hindi pwedeng makadate ang magandang sarili, kaya naisip ni Rentaro na baka narcissist ito. Dahil may potensyal, dineklara ni Mimi na gagawing pogi ang binata. Kinaladkad nito ang binata sa isang top-class boutique at ginawang top-class ang pormahan nito. Makikitang sumali na ang binata sa Silver Gang, na parang nag-Sage of Six Paths at may Sharingan. Habang tinitingnan ang sarili, naalala nito si Nano pagkat pareho ang pormahan. Nais bayaran ni Mimi ang nakakalulang numero, ngunit nag-insist ang binata sa pag-asang ma-in-love pa ang mga romansa. Sunod uminom ang mga ito ng tea kung saan ayon sa beauty ay nakapagpapaganda ang sago ng tapioca. Tumanggi ito sa chocolate tea sa takot na mamantsahan ang kasuotan. Nag-aalala na ang binata sa mga matang nakatingin, ngunit wika ng beauty queen, normal iyan na maakit ang low class sa gandang bukod tangi. Ganun pa man, inamin nito na may isang taong mas maganda pa sa kanya. Biglang naisip ni Rentaro si Nano, subalit nagsawalang bahala. Sa isang tabi, may couple ang nakatitig sa mga ito. Selos ang binibini sa atensyong nakukuha ni Mimi, habang sambit ng kasintahan na ang gandang iyon ay peke at resulta lang ng make-up at mahal na damit. Narinig ito ni Romantiko at umalma, ngunit pinigil siya ng dalaga. Giit nitong madalas ang inggit sa mga taong itsura ang sukatan ng sarili, ngunit ang tunay na ganda ay walang katumbas na halaga. Confident nitong sinabi na kumikita sa pagsisipag. Ginagastos iyon sa skincare, laging nag-i-exercise, sinisigurong ayos man alita at kumilos upang mapanatili ang rurok ng kagandahan. Dahil sa di matibag na confidence, nagalit lalo ang mga extra. Itong lalaki na napahiya ay sinubukan tapunan ng ang magandang kasuotan ni Mimi. Ganun pa man, singbilis ng kidlat kung kumilos si Romantiko at sinangga ang pag-atake. Napukaw nito ang atensyon ng guard, kaya dahil sa panik ay nakipaghabulan si lalaki sa kanyang kalayaan. Samantala natulala si Mimi sa kapangahasan ng binata. Patuloy ang pagtakas ni lalaki sa kasalanan, hanggang parusahan mismo ito ng itinapong inumin. Ganun pa man, bago pa bumagsak ay sinalo ito ni Rentaro. Imbes magalit, sinabi ng binata na naiintindihan nito ang instinct na protektahan ang pride, lalo na kung para iyon sa kasintahan. Dahil dito ay naiyak ang lalaki, nakipagkasundo na sila na ang magbabayad sa pinsala ng damit. Pagkaalis, agad tinanggal ni Mimi ang wig ng binata.
sinabing wala na itong dapat baguhin pagkat maganda na ang puso. Humingi ito ng paumanhin sa pag-makeover dito bilang kanyang ideal, na dahil sa sariling takot. Inipon ni Mimi ang lakas ng loob at nagtapat ng pag-ibig, sabay tanong ng binata, "Willing ka bang ligawan ako, pagkat tunay na nais kitang makasama?" Kinilig man ng husto subalit giit ni Rentaro na siyam na ang kasintahan, kung gusto talaga nito ay siya ang magiging ika-10. Imbes mag-back out ay natuwa ang dalaga na siya ang pangkumpleto, kung kaya tinanggap ang posisyon. Kasunod nito, dumating sina Shizuka at Nano kung saan nagkumustahan muna. Excited ang binata na ipakilala ang beauty queen, ngunit bago pa makapagsalita ay nagiba ang timplada ni ika-10. Ibinunyag nito na si Nano ang namahiya at tumalo sa kanya sa beauty contest noon. Namangha ang binata pagkat tama pala ang hinala. Giit ni Mimi na hindi kailanman sasama sa grupo ni Nano, subalit sa kabilang banda ay hindi iwan ang kanyang romantiko. Taas noon itong sinabi na lalabanan si Nano sa pagandahan, at pag siya ang nanalo ay aalis ito. Nagdeklara ito ng isang beauty search, habang naisip ng binata na hindi kakagat si Nano sa tantrums ng dalaga. Sa di inaasahan ay kumasa ito, at hindi alam ng dalawa kung saang reference kinuha ang eksena. Sa isang flashback, sumali si Mimi sa isang pageant at umaasang mananalo, kaya laking gulat nang nasilat ni Nano ang trono na isang aksidenteng kalahok lamang. Kahit masakit man ang resulta ay tinanggap ito ni Mimi, naniniwalang ang tunay na kagandahan ay hindi sinasabi ng hurado. Sa halip na maging bitter ay nilatag nito ang kamay kay Nano, umaasang maging kaibigan nito sa pagsali sa mga pageant. Ganun pa man, tinanggihan ni Nano ang alok na walang man lang sinabi. Tumalikod lang ito at lumabas ng entablado, iniwan ang naguguluhan si Mimi. Kung kaya, dito na naghamon si Mimi ng isang beauty search upang matukoy kung sino ang mananatili sa pamilya Rentaro. Simple lang ang patakaran, magpapalitan sila sa pagtukoy ng magagandang katangian sa bawat isa sa mga kasintahan ni Rentaro. Kung ituturing ni Rentaro na maganda ang katangian ay makakakuha sila ng puntos, at ang may pinakamarami ang siyang mananalo. Nagpumilit magreklamo si Karani na ito ay isang katawa-tawang paraan upang matukoy kung sino ang mananatili. Magkaganon pa man, tiniyak ni Mimi na ito ay isang marangal na paligsahan, na kinikilala ng simbahan ng kagandahan. Agad nitong sinimulan ang laro at ang unang target ay si Karani. Kapwa sila naglista ni Nano ng magagandang katangian ni Karani at napahankak pose pa nga. Nakakuha silang pareho ng mga puntos habang nag-blush na si Miss Toyo sa sobrang papuri. Nagpatuloy ang laro mula kay Hahari, Mei, Kurumi, Kusuri, Hakari at Iko, kung saan lahat ng ito ay tumanggap ng patas na papuri. Sa pagtatapos kay Hakari ay si Nano ang lamang sa puntusan, at naisip nitong baka si Nano na ang magwagi. Si Shizuka kasi ang sunod, at dahil close rito si Nano ay nasa kanya ang advantage. Sa sandaling nagpatuloy na ay nauna si Nano, tinawag na cute ang pagiging mahiyain at tahimik ni Shizuka. Dahil dito, no point ang hatol ng binata pagkat iyon ay cuteness at hindi beauty. Agad sinamantala ni Mimi ang sitwasyon, at itinuro na ang mahabang palda ni Shizuka ay elegante at isang magandang katangian. Sinubukan bumawi ni Nano, ngunit sa muli ay naglista ito ng cute na katangian. Nanlumo ito, na pagtanto na nasanay kasi siyang makita si Shizuka bilang cute kesa maganda. Kaya, dahil dito ay naging patas ang labanan at nauwi ang tema sa tiebreaker. Tiningnan ni Rentaro ang scoreboard, umaasang may resulta na magpapanatili sa dalawang chicks at walang umalis. Ito ang naging target sa final round at si Mei naman ang naging referee. Sa sandaling nagsimula ang round, mabilis itinuro ni Mimi ang makapal na kilay nito bilang isang magandang katangian. Pinag-isipan nito ni Mei saka nagbigay ng puntos, ngunit sa di inaasahan ay inahitan ng binata ang kilay para maging invalid ang papuri. Sinubukan ni Nano makapuntos sa pamamagitan ng pagpuri sa malinis na uniforme ni Rentaro, ngunit sa eksaktong oras ay pinunit iyon ng binata para muling ma-invalidate ang papuri. Parehong naguguluhan ang mga romansa sa six packs, kaya tumanggi ang mga itong umatras at patuloy naglista ng mga katangian para maangkin ang pandesal. Ganun pa man, sa tuwing nagbibigay papuri ang mga ito ay agad binabago ni Rentaro. Sa pagtatapos ng round ay nanatiling patas ang laban, at naging Saitama romantiko na ang binata matapos baguhin ang napakaraming bahagi ng katangian.
Dineklara nitong tapos at patas ang naging labanan, nangangahulugang wala sa dalawa ang aalis sa pamilya. Napagtanto ni Hakari na plinano ito ng binata upang matiyak ang isang draw. Handa itong isakripisyo ang sariling puri upang matiyak na walang mapaalis kina Mimi at Nano. Habang okay ito sa madla, galit na galit si Mimi. Para sa dalaga, ang isang draw ay isang pagkatalo. Sa sobrang pagkadismaya nagdesisyon nitong umalis pagkat ayaw ang resulta. Kung kaya, dito na lumapit si Nano at humingi ng tawad sa naging aksyon noong nasa high school pa sila. Ganun pa man, ayaw itong tanggapin ni Mimi sa paniniwalang ito pa rin ang Nano na malamig na nang reject sa kanya noon. Giniit ni Nano na nagbago na siya mula nang sumali sa pamilya ni Rentaro. Ipinaliwanag nito na dahil kay Rentaro at sa mga pagkakaibigang nabuo, naunawaan na niya ang mga emosyon tulad ng pag-ibig, kasiyahan, at pagsasamahan, mga bagay na dati niyang itinuturing na walang kwenta. Sinabi nito na naunawaan na ang pinsalang maaaring dinulot ng mga nakaraang aksyon, at bukal sa kaloob ang pinagsisisihan iyon. Inabot nito ang kamay ni Mimi at hinawakan ng mahigpit, nagtanong kung maaari silang maging magkaibigan. Muling naalala ni Mimi ang masakit na sandali sa beauty pageant, ang sandali kung saan tumalikod sa kanya si Nano. Ganun pa man, sa pagkakataong ito ay nakikita ang ibang wakas, kung saan lumingon si Nano nang may ngiti at tinatanggap siya. Sa pagbalik sa realidad, nakita nito ang taos-pusong ekspresyon ni Nano at naalala ang dahilan, kung bakit siya pala ang nagsali dito sa kompetisyon noon. May sikretong paghanga ito kay Nano, at umaasang ang kompetisyon ang magiging susi upang maging magkaibigan sila. Dahil tampo no more, tinanggap nito ang alok ni Nano na maging magkaibigan. Dahil dito, napangiti ang madla pagkat ang tensyon ay sa wakas nawala, at ang kanilang pamilya ay lumakas pang lalo. Kinabukasan, formal humingi ng pahintulot ang binata na tanggapin si Mimi bilang bagong miyembro ng pamilya. Tuwang-tuwa ang mga babae, nagkaroon na sila ng pagkagusto sa dalaga matapos ang lahat ng mga papuri nito sa nakaraang paligsahan sa beauty search. Walang pag-alinlangan pinush ng mga ito ang approve, at kapwa masaya sa paglago ng pamilya. Si Mimi na puno ng excitement ay nangako na ilalabas ang tunay na bangis at alab ng bawat isa. Gihit nito na sila dapat ang maging pinaka-magandang pamilya sa universe. Walang ano-ano binuksan nito ang kumpletong kit ng make-up, at agad sinimula ng makeover kay Kusori gamit ang sekretong mga kaalaman. Namangha ang madla sa resulta, pati na si Kusori na humanga sa nakatagong bangis. Upang makumplito ang makeover, inutusan ni Mimi si Kusori na subukang tumitig sa malayo. Sinubukan ng cutie ngunit nahihirapan itong mapanatili ang ekspresyon at nagmumukhang cute kesa elegante. Habang pinagmamasdan ang eksena pinag-aralan ni Mimi ang kilos ng bawat isa, at napagtantong lahat ng mga ito ay may likas at kakaibang kagandahan. Sunod pumasok si Rentaro sa silid, at bumati sa lahat ng may pagmamahal. Tumalon si Kusori upang yakapin ito, na nagniningning matapos purihin ang looks kaya lumaplap ng husto. Namangha si Mimi ng malamang malaya ang bawat isa sa paglaplap, na hayagang ipinapahayag ang pag-ibig ng walang pag-alinlangan. Bigla, naalala nito ang chismis na ang paghalik sa minamahal ay naglalabas ng mga beautification hormone, na nagpapaganda lalo sa isang tao. Naisip nito na yun marahil ang lihim sa kagandahan ng madla, ang power of love. Dahil dito, nag-utos si Mimi na mula ngayon ay dapat dalasin ng bawat isa ang pahalik sa binata, upang mapanatili ang rurok ng kagandahan. Hindi alam ni Romantiko kung kakayanin ang pagkalunod, habang ang mga romansa ay excited na higupin ang lakas nito at sabay-sabay magpaganda. Upang makumbinsi si Romantiko nagduo ang mag-ina upang magpaawa, sinabing walang pilitan ito pero ikaw rin matamis na sigurado. Ang mapangkalikot na pahayag ay tagumpay sa plano, pagkat di na kinaya ni Romantiko at pumayag sa kanilang gusto. Sinamantala ni Kusori ang pagkakataon, inihayag ang bagong lip balm na kayang pabilisin ang produksyon ng beautification hormone. Agad itong sinubukan ni Nano at kumapit ng bahagya sa pagtalpak. Nang sandaling magtagpo ang mga labi, isang matinding init ang kumalat sa buong katawan ng dalaga. Ang sensasyon ay napakalakas, mas malakas kesa sa anumang naramdaman nito noon.
Sa tindi nito, kumalas si Nano sa pagtuka at humalik ang tuhod sa sahig. Nagulat si Shizuka, hindi kapani-pani walang makita na mawasak si Nano ng isang halik sa kabila ng pader na depensa. Ganun pa man hindi one-sided ang pinsala, pagkat ang mandirigma natin ay hinahabol ang hininga matapos maubusan kanina. Nang makitang epektibo ang imbensyon, agad tumalon si Kusori para tumalpak. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga labi ay Dam-Aloy ang matinding kasiyahan sa cutie, dahilan para makaramdam na tila uulan sa ibaba. Sa tindi ng sensasyon ay nawalan ito ng utak at nabasa na nga ang ibaba, kung kaya humingi ito ng paumanhin sa audience pagkat nasobrahan sa serbisyo. Mabilis kinuha ni Kurumi ang camera at nilagyan ng lip balm si Mei. Sa sandaling halikan na ng maid si Rentaro ay bumuhos ang kakaibang kamandag, at ginawa itong masunurin na alaga. Dahil ubos pasensya na, hinigap agad ni Hahari ang lakas ng binata. Sa sandaling kumalat ang matinding kasiyahan sa katawan, biglang naging politiko si Hahari na handang magserbisyo sa manunood. Dahil dito, kumilos agad sina Hakari at Karani upang ipaalala na anime ito at hindi eleksyon. Samantala, nahihiyang lumapit si Iko at humingi ng halik. Sa sandaling nagtagpo ang mga labi, agad binura ng matinding kasiyahan ang pandama ng dalaga. Ngunit, di tulad ng iba na nayanig ang ibaba ay nagpupumilit itong manatiling nakatayo. Matindi ang panginginig ng binti nito kaya kinuha na ni Mei bago magka-ACL. Si Karani na Tsundir ay matapang sinabi na wala siyang interes, ngunit agad napansin ni Rentaro na inilapat na nito ang lip balm na indikasyong gusto nitong tumalpak. Dahil dito, agad sumugod si Rentaro para umatake. Sa sandaling nagtapat ang mga sandata ay na-overpower ang dalaga ng kasiyahan, nagresulta para yakapin nito ang binata gaya ni Cell. Napansing literal na bali ang buto ng binata ay kumalas, kung saan dahil sa pagbagsak nito ay natakot na sa power of love. Habang nahirapan tumayo dahil sa injury at pagkaubos ng hininga, agad nang pumasok si Kurumi. Pinawalan nito ang kakaibang Tolpak expansion sa kabila ng may gatas pa sa labi. Kaya, humiwalay agad ang mga ito nang mapansing may bata na nanunood. Para maging patas, hinarap ng binata si Shizuka at nagbigay ng baby kiss. Agad nagkabisa ang lip balm na nagresulta upang ang buong katawan nito ay magsimulang lumutang mula sa lupa. Sa kabutihang palad, nakabawi na si Nano ng lakas at ito ay agad niligtas sa trip to Mars. Sumunod si Hakari at binuhos lahat sa kanyang pag-atake. Sa tindi ng kasiyahang dulot ay nasiraan ito ng bait at nag-nosebleed kagaya ni Sanji. Sa sobrang pagkaubos ng lakas, napagkamalan nitong Rentaro si Karani at naging kandidato bigla ang dalawa, habang top supporter naman itong isa. Sa wakas, heto na ang beauty na ating hinihintay. Agad nitong kinuha ang entablado at idiniin ang dapat idiin sa binata. Para sa dalaga ay napaka-memorable nito, pagkat ito ang unang halik. Dam-Aloy ang matinding sensasyon, pisikal na ramdaman ang rurok ng kagandahan sa pagkawala ng depensa, na waring tama ang reaksyon ng hormone sa kanya. Mula dito nakumpirma ni Mimi na power of love ang susi sa walang kupas na ganda, kung kaya nag-utos na bigyan ng isa pang round ang binata. Pagkatapos noon makikitang pang Miss Universe na ang mga kagandahan, habang si Rentaro ay tumigas na lang sa pagpigil ng manoy. Sa isang malayong laboratorio, isang pangkat ng mga sayantipiko ang nagtipon kung saan ang mga mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ipinapakita sa datos ang isang nakakabahalang trend pagkat ang solar activity ay bumababa ng sobrang bilis. Kapag nagpatuloy ito, ang Earth ay maaaring malapit sa isang ice age. Samantala, si Rentaro na nakabasa nito ay nagsimulang mag-alala sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali habang nagtitipon sa rooftop ng paaralan, agad na napansin ng mga kasintahan ng binata ang kanyang pagkabalisa. Naisip ni Kusori na marahil dulot ito ng pagsasakripisyo ng binata sa sariling puri sa nakaraang beauty search, maiwasan lamang ang pag-alis ni Nano at Mimi. Dahil dito, agad nag-alok ang cutie ng isang potion na nagpapalago ng buhok bilang solusyon sa problema. Iminungkahi ni Hahari na sumali ang lahat sa pag-eksperimento para sa mga bagong hairstyle, lalo't may pampalago naman ng buhok si Kusori.
Si May na sabik gamitin ang pagsasanay bilang katulong, ay agad nagboluntaryo bilang hairstylist. Sinimulan nito kay Minnie na kinakabahan pagkat ngayon lang nakakita ng hairstylist na nakapikit kung magtrabaho. Isa-isang nakatanggap ng transformation ng mga kagandahan, at ang itsura ng mga ito ay kapwa sariwa at kaakit-akit. Hindi mapigilan ng binata ang mamangha sa kung gaano kaganda ang itsura ng bawat isa. Bagamat nasiyahan sa bagong ganda, napaisip si Hahari kung ano ang magiging itsura kapag hinabaan pa ang buhok. Agad nitong kinuha ang potion ni Kasori at nilagok ang buong laman ng formula. Nanlaki ang mata ni Kasori sa takot, pagkat bukod sa uminom ito ng sobra ay nilagok ang batch na hindi na-test ng maayos. Mabilis ang epekto noon at sa ilang sandali lamang ay nagkaroon ng buhay ang mga hibla at ikinulong si Hahari. Nagmadaling lumapit si May upang palayain ang master, ngunit automatic nag-defense mode ang buhok at naging loti go. Dahil dito, agad kumilos ang romantiko upang muling magningning. Ganun pa man, dahil sa maling landing ay nagka-ankle sprain nito at umaray sa sakit. Muling naglunsad ng pag-atake ang mga hibla at napilitan umatras ang Rentaro family sa loob ng gusali. Paliwanag ni Kusori na ang nainom ni Hahari ay di lang basta pinalakas ang paglaki ng buhok, kundi inalis maging ang malay tao nito. Dahil walang lohikal na pag-iisip ang gagabay dito, ang buhok ay tumutugon lamang sa pinakapangunahing kagustuhan ni Hahari. Si Hakari na pamilyar sa mga interes ng ina, ay agad naabot ang nakakatakot na conclusion. Kung ang mga kagustuhan nito ang manibela sa aksyon ng buhok, ay malamang na gustong gumawa ng serbisyo ng buhok sa kanila. Habang nagaganap ang meeting ay heto na nga't biglang sumugod ang mga hibla. Agad nabalaan ni Kurumi ang iba, subalit nagresulta iyon upang siya ang mahuli. Sa una ay naging mahinahon ang paghaplos ng hibla, hanggang sa itodo na nito ang pagserbisyo sa madla. Ang ibang kagandahan at si Rentaro ay hindi nag-alinlangan protektahan ang kani-kanyang puri, kung saan nakuha ng mga ito ang atensyon ng pangit na guro na nais sawayin ng kanilang mga asal. Ganun pa man, bago pa makaabot ay nahuli ito ng nyakol na hibla. Si Kusuri na nakakaramdam ng pananagutan sa sakunang ito, ay piniling magpahuli sa hibla para mabilhan ng oras ang iba sa pagtakas. Mula dito, hibla ay mabilis ng kumilos at hinaplos ang batang musmos. Bagamat nasukol ay nakasigaw ng takbo na sa mga hinahabol, subalit sa isang kisap mata ay isa pang romansa ang naigupo ng hiblang nyako. Buong lakas itong hinayla ni Karani, ngunit sa pagkasambit ng aray ko mapuputol yata ang aking braso, ay napilitang kumalas si Miss Toyo. Dahil dito, mga hibla ay di na nagaksaya ng oras pa, pinasok at kinalikot ang nahuli nito. Si Rentaro at ang natitirang bahagi ng grupo ay nagpatuloy, hanggang ang nakakatakot na tanawin ang sa kanila'y tumambad. Ang buhok ni Hahari ay kumalat na parang awakening sa One Piece na iyong paborito, at kaliwat kanan ang nabiktima nito. Mga bida natin sa kotse ay mabilis nagtungo, sa pag-asang makaalpas bago pa maigupo. Ganun pa man tumanggi ang sasakyan sa pagtakbo, pagkat sa lakas ng kapit ng nyakol na hibla ay wala itong laban sigurado. Agad sumugod sina Karani at Iko upang itulak ang sasakyan. At nang sa wakas makaalpas ay naiyak na lang si Romantiko. Tumanggi si Karani na mahuli sila ni Iko ng pareho, kaya matapos hingi ng bat ay agad na itong pinalo. Sa pagbagsak ng nakaraang manlalaro sa bubungan ng sasakyan, si Karani naman ay tuluyan ang naigupo. Ala Hollywood na ang eksena kung saan matapos bilasan ni May ang takbo, ay agad lumitaw ang mga galamay upang pigilan ang mga ito. Napagtantong hindi sila makakadaan sa tamang oras, si Iko ay nagsakripisyo at kumapit ng buong puwersa sa mga hibla, hanggang sa kanyang huling serbisyo punchline sa kampanya. Kumalat ang mga hibla na pawang dalaga lamang ang gustong maging biktima, at sa gitna ng pagkalat ng lagim ay umi-eksena ang ating mga bida. Mahigpit ang mental focus ni May sa pagmanyubra, hanggang sa mapunta sa ruta kung saan nakita ang isang mataas na gusali. Naisip ng mga itong magtago doon, ngunit pagkarating ay may plinano si May kung saan nilagok ni Shizuka ang potion na bigay kanina ni Kusuri. Sa ilang sandali ay lumabas dito ang pares ng tenga ng kuneho, na tila gayuman na umaakit sa mga hibla upang sila ang sundan. Dahil sa plot development na ito, agad sinamantala ng mga natitira ang pagkakataon upang umakyat sa rooftop. Ganun pa man, nagkaroon ng stampede sa elevator kung kaya nauwi sa paggamit ng hagdan.
Dahil sa injury, binuhat ng mga romansa ang kanilang romantiko while going strong. Pagkarating sa itaas tumambad ang tanawin kung saan kumalat ang mga hibla, at gaya ni Thanatos ay sinakop nito ang kalahati ng buong mundo. Samantala ang MC sa nakaraan ay naging reporter at nagtangkang idokumento ang sakuna, subalit sa kalagitnaan ng broadcast ay kinalikot itong bigla ng hibla. Dahil dito, napalaban si cameraman sa sarili kung mag-film ba o ipagdadamot ang nakakatuwang eksena sa eleksyon. Nang mapansin ang buhok na nagsisimulang gumapang, agad inihanda ni Nano at Mimi ang kanilang sandata upang likod sa likod na makipagsagupa. Habang sumusugod ang mga hibla ay pinamalas ng dalawa ang kanilang mga secret arts. Nang makita ito ng binata ay nanlumo na lang, wala siyang magawa kundi panuurin ang mga romansa na makipaglaban. Sa kalagitnaan ng pambababa sa sarili, biglang nag-switch dito ang pag-atake ng mga hibla. Agad sumugod sina Nano at Mimi, ngunit dahil bukas ang depensa ay nahuli rin sa wakas ng hibla. Nagpupumiglas ang mga ito habang napapasigaw si romantiko ng mga my loves ko. Sa gitna ng kawalang pag-asa ay dumagundong ang tunog ng sasakyan panghimpapawid. Lula nito sina Mei at Shizuka na agad nagbaba ng lubid na hagdan para sa binata. Salamat sa enhanced hearing ni Shizuka, naging kipis iyon upang maiwasan ang pagkahuli at makapunta sa sandaling ito. Inabot ni Rentaro sina Nano at Mimi, ngunit tumanggi ang mga ito at giniit na kailangan itong iligtas ang kanyang sarili. Ito lang ang may kapangyarihang pigilan ang nagwawalang buhok ni Hahari at iligtas ang mundo. Mas humigpit ang mga hibla na naging hudyat ng huling serbisyo ng mga biktima, habang tuluyang umalis ang romantiko trio. Sa gitna ng biyahe, humiling si Rentaro na dalhin siya pabalik sa paaralan kung nasaan mismo si Hahari, upang doon formal tapusin ang digmaan. Samantala, si Hahari ay nananatiling nakakulong sa sariling buhok. Habang lumilipad ang helikopter sa epicenter ng sakuna, bamanat na ang bida ng huwag kayong mag-alala magiging maayos lang ang lahat. Tiyak itong hindi hahayaan ng tulog na Hahari na saktan siya gamit ang sariling buhok. Puno ng determinasyon tumalo ng binata sa pasugad na mga hibla, kumbinsido na kung maabot si Hahari ay maibabalik ito. Sa sandaling bumagsak, ilang makapal na hibla ang sumugod at sinakal ito sa dulo ng walang hanggang kawalan. Sa loob ng mga anino isang figure ang lumitaw, ang dating kasintahan ni Hahari. Nanatili ang presensya habang pinagmamasdan siya ng may aliw at pag-aproba. Kinikilala nito ang kayang isakripisyo ng binata, na ang determinasyon nito ang dahilan kung bakit tinawag na number 1. Sa huling sandali, marahang itinulak ito ng espiritu pasulong ng may buong pagtitiwala, at dinala kung nasaan si Hahari. Pagkabangon, agad nitong nakita si Hahari na walang malay at nakakulong sa sariling buhok. Nagmadaling pinuntahan ito ni Rentaro at marahang niyugyug, at kung fan ka ng Darling in the Franxx ay maaalala mo ang parehong eksena. Determinadong palayain ng romansa, idiniin ni romantiko ang mga labi kay Hahari, umaasa na isang halik ang gigising sa diwa nito. Dahan-dahan lumuwag ang hibla, at sa kauna-unahang pagkakataon ay kumisap ang dakilang ina. Naluha na lang si Hahari, sabay ng pagbabalik ng malay ay ang bigat ng mga pagkakasala. Habang nasasakop ng konsensya, tiniyak ni Rentaro na ang gamot na ininom ay hindi one-sided at kaya nitong ayusin ang mundo. Sa labas, sina Iko at Hakari ay nag-enjoy sa pagkabalot, habang sinabihan ito ni Nakarani na tapos na ang eleksyon para magserbisyo. Biglang pumaitaas ang buhok ni Hahari, na umaabot sa kabila ng mga ulap at papasok sa kalangitan. Ang mga hiblang ito ay umabot sa araw at nasunog ng buo, na muling nagpanumbalak sa ninggas nito at nag-burr sa napipintong Ice Age. Nang may buong katumpakan, pinutol ni Rentaro ang buhok ni Hahari sa karaniwang haba at ganap itong pinalaya sa matinding kapangyarihan. Nang hina ang dakilang ina sa matinding pagod at pagkakasala, naniyakap ng binata upang maibsan ang bigat ng dinadala. Tapat sa mansyon nito, nanatiling balisa si Hahari sa silid. Sinubukan ni Mei at Hakari na palakasin ang loob nito, subalit hindi nagbubukas ng pinto. Masyado nitong dinadamdam ang bigat ng kasalanan, kaya kahit sino ay hindi makapag-reach out. Dahil dito, napilitan pumasok si Rentaro upang ipakita ang balita matapos ang insidente. Sa kabila ng pagkawasak ay wala ni isa man ang nasawi. Imbes pinsala ay sinabi dito na maraming buhay ang nailigtas sa maraming paraan, pagkat pinigilan ng buhok ang iba't ibang aksidente.
Higit pa dito, ang hindi inaasahang pagpapakain ng buhok sa araw ay niligtas ang planeta sa nalalapit na pagkawasak. Pinasalamatan ito ng binata pagkat ito ang naging susi sa walang solusyong problema kung paano ililigtas ang mga kasintahan sa Ice Age. Di sadyang ito umano ang naging MVP sa ARC, habang sa isip ni Hahari na si Rentaro ang tunay na MVP. Ito ang nakaisip na ipasunog ang buhok sa araw, at kahit ngayon ay niligtas siya sa pagkawalang pag-asa. Kasunod nito ay pumasok ang lahat ng kapuso at kapamilya, at ang mainit na pagmamahal ng bawat isa ay pinunan ang nanlamig na kaluluwa ng dakilang ina. Umagos ang luha sa mga mata nito at napagtantong marami pala ang nagmamahal sa kanya. 人類のママとなったのだった。